Paano nangyari na ang mga residente sa isang barangay ng Oroquieta City sa Misamis Occidental nakatatanggap daw ng misteryosong resibo at mga package? Halos atakihin sa puso si Shirley nung nakatanggap siya kamakailan ng kanilang electric bill na nagkakahalaga ng 91,000 pesos. Malabo raw na sa kanila ito, lalo pat madalas lang na nasa humigit kumulang 2,000 ang inirerehistro ng kanilang metro. Pero kinilabutan daw siya nung titigang mabuti ang resibo at nakita niya ang pangalan ng isang Maria Prieto. Kaapelyido man daw kasi nila ito, hindi naman nila kakilala. Wala kaming kapitbahay na Maria Prieto. 16 years ko nandaan dito, wala akong kilalang Maria Prieto. Ito po yung poste na nakakabit po dito yung meter namin. Pito lang po siya. Tapos nung March 25 po, nagtataka kami kasi nakatanggap po kami ng 8 bill. Iba't iba po yung may-ari ng mga bill na ito. At itong isa na meter, yung sa amin. Nagtaka po kami kung bakit binigyan kami ng ganun na bill na merong pangalang Maria Prieto. Kasi doon sa poste na yon, wala pong Maria Prieto na account. Bakit lumitaw agad itong bill na ito? Hindi naman to sa amin. Creepy pala talaga siguro itong bill na to. Kaya ipinost na lang ni Shirley ang kanilang electric bill sa kanyang Facebook account. Para malaman ng may-ari, para din magawa niya ng aksyon. Bakit ganun kalaki yung bill niya? Or meron ba talagang Maria Prieto? Dito na muli nabuhay ang mga kwento-kwento tungkol sa di umano mga misteryosong naninirahan sa kanilang barangay. Ayon sa ilang residente, si Maria Prieto, posible raw na anak ng isang pinaniniwalaang engkanto, si Aurora Taplak. Dito sa Barangay Pines sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Nagsimula raw ang lahat dekada 80 nung nakatanggap ang mga residente ng isang misteryosong ID na nakapangalan sa isang Aurora Taplak na board passer daw sa pagkaguro. Si Lola, isang public school teacher dito sa Pine Central School. Pumunta yung postman doon sa loob ng nursery kasi doon daw ang address. Sinabihan siya ng taga-nursery na ibigay nila yung sulat sa school kasi walang nakatira na doon, Aurora Taplak. Tapos pag-receive nila doon, nagkakagulo silang lahat kasi wala namang Aurora Taplak dito. Tapos konti lang yung tao nung time na yun. Dahil walang nakakakilala kay Aurora Taplak, isinabit na lang daw nila ang ID nito sa puno ng kaimito. At laking pagtataka nila nung kinabukasan, ang ID. Hala, dito ko lang nalagay yung ID, pangalan niya Aurora Taplak. Bigla na lang daw nawala. Ang 71 anyos na si Nanay Rosita, nakilala raw mismo ang hinihinalang engkanto na si Aurora Taplak. Nalabyan lang nako si kay diha man sa among tungod sa among ang gipuy-an. Ta istorya me, ngaw taas ug buhok, taas ug ilong, puti. Bakit lang gud sa atong ngaw nga ang nakalay sa iya ha. Puntod lang dire. Nung tanungin daw niya kung saan ito nakatira, itinuro raw ng babae ang puno ng kaimito. Iya ko nung balay nas nursery, then karaan ko nung nga balay. Insa ka ko sa nursery, wa mo koy nakita. Wala man gid may balay. Nung ano tangkugo mo na kapit kong nahadlok. Diha nakita nako si Aurora Taplak kay kanang nagtindog pa benas una. Dap-dap paguna diha. Minsan na rin daw niyang nakitang may mga naka-uniformeng bata na lumabas sa puno ng kaimito na ayon sa kanilang paniniwala, lagusan ng mga engkanto papunta sa kanilang mundo. Ang tingala ko kay, wa man ko sukad kakitaan ng mga bata Dahil sa mga bata nga gawas. Di man pwede mo makuan o na-experience kay isputing man kayo. Si Nanay Rosita, minsan na nga rin daw niligawan ng engkanto na ang pangalan, Oscar. Sa amo ang balay, kay ang ilang balay Dari po. sa yung balay. Diha, dito sa mura pa. Naman siya sa kawayan. Nakuhan po siya. Niyaya pa nga raw siya ni Oscar na sumama sa kanilang kaharian pero tinanggihan daw ito ni Nanay Rosita. Trangkan man siya na ko nga, dili kita makakuan kay lahi man ka og kinabuhi, lahi pitag ato den di mo na hibaw-an og unsa ilang una-una. Pag kami nyo nako wala naman.
Bago pa dumating ang mga Kastila, meron na tayong mga engkanto pero iba ang katawagan. Diwata, lamang lupa, mga nuno, tumawo, anyito. Pero nung dumating ang mga Kastila, hiniram natin yung terminong engkanto na ang ibig sabihin ay nakakapang-akit, nakakapanghalina. May mabuting engkanto, may masamang engkanto. Napaka-importante para sa lahat ng mga tao na maalala natin na ang Diyos ay mas makapangyarihan ng di hamak kaysa sa sino man na demonic spirit. Ang itinuturong kaharian ng mga engkanto, ang ngayoy lupa na sakop ng Misamis Occidental Enterprise Development and Research Center. Dito rin daw nakatanim ang puno ng kaimito na portal o lagusan daw ng mga engkanto. Pero pinutol na nila ang punong yon. Ayon sa dating caretaker ng lugar na si Joel, bago pa man daw putulin ang puno ng kaimito, madalas daw magpakita sa kanya ang sinasabing engkanto na si Aurora Taplak. May nakita akong isang babae dyan sa bintana nakatingin sa akin. Nilabas ko siya, tanungin kung ano ang kailangan niya sa akin. So pag tingin ko ng makalawa, nawala na siya. Habang namamahinga naman daw noon ang driver na si Wilson sa ilalim ng puno ng kaimitong yon, naitapat niya roon ang tambutso ng kanyang minamaneho. Pagkalipas ng ilang araw, bigla na lang daw namula ang kanyang mata at may kung anong puting dagtarin daw na katulad ng sa kaimito ang lumabas sa kanyang ulo. Majote ko sa trabaho, silaw kay kung pananaw ako, mag-drive na lang ko, parang di ipon maklaro akong mata nga nagpula kanunay, nangay ko kanya nilag pasaylo nga na kung kanina mong gihatag na kung gibati na sa kuha, inyo po ning paulian o nga tulong bulan. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa Professional Regulation Commission para alamin kung meron nga bang lisensyadong guro na ang pangalan Aurora Taplak. This is to certify that Ms. Aurora Taplak is not a registered professional teacher, as her name is not found in the roster of registered professional teachers on file in this commission. Sunod namang tinunton ang nakapangalan sa electric bill, si Maria Prieto. Sa pagtatanong-tanong sa makalapit na barangay, nagulat ang aming team sa kanilang natuklasan. Dito sa Barangay Buena Vista, sa Oroquieta City pa rin. Nakapanayam ng aming team si Editha at ayon sa kanya, ang pinaghihinalaang anak ng engkanto na si Maria Prieto, totoo. Ang mga residente ng Barangay Pine sa Oroquieta City nagtataka sa resibo ng kuryente na nagkakahalaga ng 91,000 pesos. Nakapangalan ito sa isang Maria Prieto, gayong wala naman daw residente rito na ganon ang pangalan. Dito na umugong ang mga kwento-kwento na si Maria Prieto baka anak ng pinaniniwalaang engkanto na si Aurora Taplak. Dito sa Barangay Buena Vista sa Oroquieta City pa rin. Nakapanayam ng aming team si Editha at ayon sa kanya, ang pinaghihinalaang anak ng engkanto na si Maria Prieto, totoong tao. Katunayan, si Maria Prieto raw ang may-ari ng tinutuluyan nilang bahay. Si Maria o si Elmer Prieto, sila gigapuyo man gyud nga tugtan ni may banag og anak nga diha mo puyo sa ilang balay. Mintras wala pa may kuy balay nga tarong ko alam pug og bila duha ka tuig. Nito lang March 25, nakatanggap nga raw sila ng bill ng kuryente na pareho sa account number. Sa akala ng mga taga rito, misteryosong resibo. Pero ang nakalagay lang na singilin, 33 pesos. Kani among pintador, kang Maria Prieto maoni yung gibaryan. Pagka uran-uran mga alas 9 siguro to, hingabot pud ni siya. Katingan ngano doble lagi. Nana may bill ngano mingabot man ni. Kaya laking gulat nila nung nalaman na may isa pa palang resibo na nakapangalan din kay Maria Prieto na nagkakahalaga nga ng 91,000 pesos. Sa graan ginamo mag-among bill, 27, 30, anak. Kwento ng kapitbahay ni Editha na si Cheche na anak pala mismo ni Maria Prieto. Matagal na raw wala sa Oroquieta City ang kanyang ina. Ako mo'y natingala kay kuan lagi sa istorya sa mga nanay dito sa eskwelahan. Nag-viral lagi daw kay 91,000 unsa daw ng balaya, palasyo ba daw na.
si Maria Prieto. Natagpuan ng aming team sa tinutuluyan nitong bahay sa Bukidnon at meron daw siya ipagtatapat. 10 years na ko nga naghawa sa orkita o kanang istorya nga ang akong bill sa kuryente nag 91,000 dili gyud na tinuod og usapod ko katawo nga buhi og dili ko engkanto. Undangon na gyud ng mga istorya nga inana kay dili gyud na tinuod. Kinuhanan namin ng pahayag ang pamunuan ng Misamis Occidental Electric Cooperative o MOELC tungkol sa kontrobersyal na resibo. Ayon sa billing computer operator na si Lloyd Galvez, ang 91,000 pesos sa printed electric bill, human error lang daw. Baka na-change meter or nagkamali ng reading kaya ganyan kalaki. Hindi naman possible na isang residential maaabot siya ng 91,500. Tapos nung nakausap namin yung meter reader, sabi niya na nung nandun na siya sa area, yung isang poste na yon, halos yun mga Prieto. Pag search niya, lumabas yung pangalang Maria Prieto. Ininput niya yung reading doon, tapos lumabas yung 91,500. Hanggang sa ang maling resibo na dapat sana itatapon na nila na ilabas pa raw na kalaunan nga nagdulot ng malaking kalituhan at kung ano-ano nang mga kwento. Kapag mayroon kayong tanong or issues regarding sa bills, mayroon naman kaming hotline, mayroon din sa Facebook. Pwede rin silang pumunta sa opisina. Gumaan din ang loob ko kasi galing na sa kanila mismo. Nasabi nila, nagkamali lang daw po sila. Hindi ko po siya intensyon na siraan ang kooperatiba, pero pinost ko po yun kasi gusto kong malaman kung sino talagang may-ari at saka nagtaka din talaga kami kung bakit na-generate ang bill na yun. At dito na nagtatapos ang mga kwento-kwento na habang paulit-ulit na isinasalin, nagkakaroon ng sariling buhay. Gayong sa totoo lang, wala pala itong basehan. Huwag basta-basta palilin lang sa nakikita ng mata. Matutong mag-imbestiga nang sa huli, hindi tayo makuryente. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.